Sapagkat alam niyo naman, moderno na po ang komunikasyon ngayon, no? Since moderno na po ang komunikasyon ngayon, moderno na rin yung mga nanloloko. At yung mga manloloko na ito sa online scams, bombulids, ay magaling sila sa electronics, sa lalong-lalo na sa cyber communication. At kaya nilang pasukin, okay? Kaya nilang pasukin ang inyong social media. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang Republic Act 1-2010. Ang Republic Act 1-2010 ay batas na sumasaklaw upang parusahan ang financial account scamming and other offenses, no? Sa pamamagitan nitong batas na ito na babantayan, no, ang ating mga kalugar para naman maprotektahan laban sa mga online scam. Bombolits, pag ang nangyari ay online scam, ang kaparusahan nito ay mabigat. Mabigat. Ang penalty dito, Bombolits, ay 6 na taon pagkakulong hanggang 8 taon. O dili kaya pina ng 100,000 hanggang 500,000. At siyempre pa, Bombolits, yung finance account, anuman ang ginagamit na finance account, ay pwedeng ipasara dahil nga sa panloloko. Marami ang mga maliban pa diyan, isa sa mga uri, Bombolits, ay yung pyramiding, no? Pinag-i-invest ang mga tao. Yes. Kumuha ka ng pera, after a while ay babalik sa iyo ang perang ito ilang beses na threefolds kung halimbawa. At diretso na agad sa Philippine National Police o dili kaya National Bureau of Investigation. Ang ating PNP at o dili kaya ang NBI ay may kanya-kanya silang kakayahan para tugisin, hanapin yung nanloloko sa inyo online. Kung tatanungin nila ang inyong email, hindi man nyo kakilala, no? Hindi nyo kliyente, tapos nagtatanong ng email sa telepono, nagtatanong ng inyong birthday, nagtatanong ng inyong address, hindi nyo man kakilala. Halimbawa, sasabihin nila, nanalo ka ng ganitong premyo. Dahil nanalo ka ng ganitong premyo, ipadala mo sa amin ang iyong email address, telephone number, lahat ng phone number. Ilagay mo dyan kung ano ang OTP. Pag kayo po ay nakatanggap ng email, no? Email or cellphone, text, sabi, halimbawa, may limited time offer na tatanggapin nyo ang premyo o dili kaya pananakot sa isang kaso na hindi nyo naman alam, kinakailangan yung magbayad ng ganito. Siyempre, takot na takot ka. Dahil akala mo may kaso ka na, pero wala ka namang naaalala na kaso. Sumangguni po kayo agad sa mga tropa nating lawyer sapagkat ipakita ninyo yung mga natanggap ninyo kung ito ay legitimate o hindi. At saka yung mga iba't ibang klase ng URL, internet, huwag kayong click ng mga links. Dahil pag na-click ninyo yung links dyan sa email ninyo, makukuha na, mananakaw na yung mga importanteng data ninyo. Kaya be very careful po tayo. Mga promise ng pera, malaking investment, balik ng investment, luxury goods o maliit na presyo at mayayaman na gamit, huwag ko kayo maniwala dyan. Pangloloko lang yan. At saka yung halimbawa, may mga
sulat sa inyo, dearest customer, pero mali-mali, alam nyo na yan. Kaya iba na i-double check po ninyo, pwede nyo pong itanong sa inyong mga kapulisan, lalong-lalo na sa Cybercrime Lab, Cybercrime Group. Sa Dagupan, meron po tayong cybercrime sa PNP. Nandito sila sa Astrodome. Kaya't mga kapatid, ingat-ingat po tayo at laging huwag magpapaniwala, lalong-lalo na kung ang pinag-uusapan ay pera sa pamamagitan ng internet, cellphone, o dili kaya mga social media.